Kamusta mga kaibigan? Maraming salamat sa inyong patuloy na pagsubaybay. Sa programang ito'y ating sasagutin ang inyong mga katanungan kagaya na lamang ng ano ang pumipigil sa ating natanggapin sa Jesus sa ating buhay. Ano ang mga pangyayari na nagresulta sa pagkapako kay Jesus sa krus? Lahat ng yan dito lang sa Mysteries of Prophecy. Ako si Kevin Pingol Ako naman po si Jessel Lupingon. at kami ang inyong mga tagapagsalita sa programang ito. Sa ating pong pagpapatuloy, mag-review po tayo sa ating pinag-aralan sa ating nakaraan na episode. Ating tinalakay, Mystery Babylon Revelations Scarlet Harlot. Atin pong i-review. Question number 1, tanong. Sa hula ng Biblia, ano ang nilalarawan ng isang babae? Ano pong sagot? Yes, wala pong iba kundi isang iglesia. Anyway, nauna na yung mga tanong. Sige, sagutin mo, lagay muna natin lahat ng tanong. Number 2? Number 2, ang Diablo ay epektibong nakakagawa sa loob ng Kristyanismo sa paghahalo ng kamalian sa katotohanan. Question number 3, tama o mali? Ang pagpapakabanal sa linggo ay isa sa mga paganong tradisyon na nakapasok sa Kristiyanong iglesia. Number 4, ang patutot at ang kanyang mga anak sa Apokalipsis 17 ay naglalarawan sa Iglesia Romana Katolika at lahat ng mga iglesia na sumusunod sa kanyang mga huwad na doktrina. Question number 5, tama o mali? Tinatawagan ng Diyos ang kanyang tunay na mga tagasunod na magsilabas sa Babylonia at lahat ng mga huwad na sistema ng reliyon at makiisa sa isang iglesia na sumusunod sa kanyang kautusan. Ayan, masagutan kaya ninyo ang mga tanong na ito? Sige, simulan natin ulit. Question number 1, ano nga ang sagot? Isang iglesia. Isang iglesia ang sinusumbuluhan ng isang babae sa Number propesya. 2, ang sagot po ay tama. Tama. Question number 3, sa pagpapakabanal sa linggo ay isa sa paganong tradisyon na nakapasok sa Kristiyanong iglesia. Ang sagot ay tama. Tama. Question number 4, Number 4, ang patutot at ang kanyang mga anak na anak sa Apokalipsis? Ang patutot at ang kanyang mga anak sa Apokalipsis 17 ay naglalarawan sa Iglesia Romana Katolika at lahat ng mga iglesia na sumusunod sa kanyang mahuwad na doktrina. Sagot ay tama. Question number 5, tinatawagan ng Diyos ang kanyang mga tunay na tagasunod na magsilabas sa Babylonia at lahat ng mga huwad na sistema ng reliyon at makaisa sa kanyang katotohanan na sumusunod sa kanyang kautusan. Ang sagot po ay tama. Yan po ang ating pinag-aaralan sa ating nakaraang episode. Kung hindi nyo po nakita ang nakaraang episode, bisitahin nyo lang po ang website www.amazingfactsphilippines.org. At nandyan din po ang mga handout natin sa iba't ibang mga episode. Sa episode na ito, wala po tayong handout. Anyway, kung meron po kayong katanungan, bisitahin nyo lang po ang website. Ilagay nyo po doon ang inyong mga katanungan at amin po kayong sasagutin sa pamamagitan ng aming blog. Kaya muli, alalahan nyo yung website www.amazingfactsphilippines.org. Ang ating tatalakayin sa darating natin ng mga episode. Next episode, Satan's Trojan Horse. alam nyo ba na merong kabayo si Satanas na pinapapasok sa ating buhay? Ano kaya ang mga kabayo na iyan? At ang ating pang-26 na episode, Modern Magic, Miracles, and the Occult. Lahat ba ng mga milagro ay galing sa Diyos? Yan ang ating tatalakayin. At pang-27 na episode, The Unpardonable Sin. ano kaya ang Meron kasalanang bang hindi kasalanan mapapatawan? na hindi mapapatawan? Tutuklasin natin yan sa ating darating na mga episode. Ang ating pag-aaralan, Governor 6 Mysterious Mistake. Ang 6 na misteryosong pagkakamali. Sino kaya ang gobernador na ito? Kaibigan, actually ang gagawin natin sa episode na ito ay magkikwento po kami sa inyo. Itong kwento na ito ay patungkol sa isang tao na ipinanganak bilang isang alipin. At alam niyo po, noong kapanahunan ng Roma, kapag ang alipin ay humantong na sa tamang gulang, ay automatic na sila ay nagiging bahagi na ng mga sundalo ng Roma. Kaya nga maraming sa mga sundalo ng Imperyo Romano ay hindi loyal. Ang hinahambol lang nila ay pera. Kasi nga, dati sila mga alipin at pakiramdam nila sila ay naalipusta. Pero iba sa lahat, itong alipin na ating pinag-uusapan. Kaya yun nga, sa tamang gulang, siya ay naging bahagi na ng sundalo ng Roma.
At siya ay naging masugid na tagasunod ng kanyang superior. Sinusunod niya ang kanyang kapitan saan man siya pinapadala. Nilalabanan niya ang mga kalaban ng Imperyo Romano hanggang siya ay naging kilala sa buong Roma. Hanggang sa nakarating na ang kanyang pangalan sa pandinig ng Caesar. Ang Caesar po ay ang emperador ng Roma. At nang malaman ito ng Caesar na meron siyang isang magiting na sundalo na sumusunod sa lahat ng kanyang pinag-uutos, ay kanyang ginawa itong sundalo na ito, which is galing sa pagiging alipin, ginawa niya siya na citizen sa Imperyo Romano. Kasi nga, ang mga citizen lamang ang pwedeng umakyat pa, tumaas pa ang kanilang ranggo sa militar. Kaya nga, nung naging citizen na itong alipin ito, siya na ngayon ay umakyat ng umakyat ang kanyang antas sa militar. Hanggang siya na nga ay naging isang general sa Imperyo Romano. At ayon po sa kasaysayan, itong tao na ito, saan man siya pinapadala ng emperador, siya ay pumupunta doon. At siya ay palaging nananalo. At ayon sa kasaysayan, kailanman ay hindi siya natalo. Kaya pagkatapos ng kanyang misyon ay bumabalik siya doon sa Imperyo Romana at dinalagay sa harapan ng emperador ang gantimpala na kanilang nakuha. Kaya nga mga kaibigan, naging paborito ng emperador itong taong ito. At alam niyo po ba mga kaibigan, dumating ang araw na nagretiro na siya. At dahil nga siya ay isang naging matalik na kaibigan ng emperador at siya isang napakamagiting na general, inalok siya ng emperador. Ngayon na, retirado ka na, bakit hindi ka dito tumahan sa aking palasyo? At syempre, tumahan nga siya doon sa palasyo. At habang nandun siya sa palasyo, Sister Jasalo, anong nangyari? Siya ay ikinasal po sa relative ng Cesar. Yes, doon po sa palasyo, habang siya ay nakatira doon sa bahay ng emperador, siyempre, nandun din yung mga kamag-anak ng emperador at merong isang kamag-anak ang emperador, isang babae na nagngangalang Claudia. At yun nga, ito ay kanyang pinakasalan. At isipin niyo po ito mabuti ha. Nagsimula siya sa pagiging alipin, dahang-dahang umakyat ang kanyang ranggo, siya ay naging general at ngayon retirado na siya. At ngayon, hindi lang siya basta matalik na kaibigan ng emperador, siya na ngayon ay isang kamag-anak ng emperador sa kasal. Baga, parang naabot niya na sa panahon na iyon yung pinakamataas na antas na pwedeng abutin ng isang tao sa kanyang kapanahunan. Pero dumating ang panahon. Dumating ang panahon ng pagkatapos niyang ikinasal kay Claudia, naging hindi siya mapalagay sa kanyang sarili, mga kaibigan. Dahil alam niyo po ba, siya ay sanay na sanay. Ang kanyang buhay po ay kanyang ginugugol sa pakikipagdigma. At sanay na sanay siya sa aksyon at sanay din siya na gumawa ng mga komplikadong desisyon, mga kaibigan. Kung kaya, hindi siya napalagay. Pero alam niyo po ba, may isang lugar doon sa Imperyo ng Roma na talagang problemado ang lugar na ito dahil ang mga tao dito ay laging nag-aalsa. At ito ay ang lugar ng Palestina, kung saan ang mga Hudyo ay namamalagi. Ngayon, dahil laging nag-aalsa itong mga Hudyo, ni-request ng taong ito na siya ay gawing governor ng Palestina. At siya ang mamamahala dito. At ganun nga, siya ay ginawang governor sa lugar na ito. Alam niyo na po ba or kilala niyo na po ba itong taong ating pinag-uusapan, mga kaibigan? Yes. Walang iba po, Brother Kevin. Sino ba siya? Siya po ay si Pontius Pilate. Yes, Pontius Pilato. Ngayon, naging general na po si Pilate sa Palestina. Alam niyo na ngayon ang overview ng buhay ni Pilato. Ngayon po ay siya ay naging governor na ng Palestine. Ngayon naman, alam niyo po, itong si Pilato, nung siya po ay general, siya po ay napakagaling. Pero nung naging governor siya ng Palestine, napakalupit niya at napakakurap na governor. At ginagawa niya po ang lahat upang makakuha lang siya ng maraming pera sa kanyang kinasasakupan. Yes, at dahil dyan, kinasusuklaman siya talaga ng mga Hudyo. At etong mga Hudyo naman na kinasusuklaman niya ay kanyang kinasusuklaman din. At Galit din ang mga Hudyo sa kanya. At sila'y gumaganti sa bawat isa. Alam mo ba, Brother Kevin, kayo po mga kaibigan,
Etong si Pilato, pinagsusuot niya ang kanyang sundalo ng kasuotan na gaya ng mga Hudyo. At alam niyo po ba na itong kanyang mga sundalo ay kanyang pinapasamba doon sa Templo? sinagoga sa templo. At pagkatapos, habang sila nakikinig, mamaya-maya kinukuha nila ang kanilang mga latigo, ang kanilang mga pinaghahampas. pampalo at hinahampas nila ang mga tao. Sila po ay gumagawa ng kaguluhan sa loob ng pagsasamba sa Diyos. Ganito ang kalukuhang ginagawa po ni Pilato, mga kaibigan. Kaya galit-galit talaga sila, yung itong mga Hudyo at saka si Pilato. Hanggang sa dumating nga ang panahon na umabot sa sukdulan ang sitwasyon sa pagitan ni Pilato at ng mga Hudyo. Doon po sa insidente ng paggawa ni Pilato ng kanyang proyekto na aqueduct. Kasi bilang Yes. gobernador, dapat meron kang proyekto. Yes, meron siyang proyekto patungkol sa aqueduct. Patubig. Ngayon, yes, patubig. Sistema ng patubig. Ngayon, gusto niya na tulungan siya ng mga Hudyo na mabayaran ang mga gastos para sa paggawa ng proyektong ito. Pero ayaw siyang suportahan ng mga Hudyo. Kung kaya gusto niyang pilitin, mga kaibigan ng mga Hudyo, na tulungan siya. At ang kanyang iniisip na gagawin ay kunin or nakawin yung pera ng mga Hudyo na nandoon sa templo. Kasi ang mga Hudyo, masugid sila na naglalagay ng kanilang ikapo at mga handog doon sa Yes. templo. Kaya naisipan niya, alam ko na, nandun pala sa templo ang kanilang pera. Yes, ngayon sinalakay niya kasama ang mga kanyang mga sundalo ang templo. At doon po nakita lang ang mga Hudyo, maraming mga Hudyo ang nakapalibot sa templo. Kung kaya, Kasi ang nangyari, natuklasan ng mga Hudyo si Sir Jasalo kung ano yung plano ni Pilato. At merong isang tao na nagsabi doon, protektahan natin templo. may espiya. Kasi pag nanakawan tayo ng ating gobernador, Yes. isipin niyo ba naman yun? Kung kaya, nung marami pong mga Hudyo ang nakapalibot sa templo, Aha. hindi niya tinuloy ang kanyang plano na gawin yun. Dahil Pero, alam niya kasi na kapag tutuloy siya, dadanak ang Dadanak dugo talaga at ang hindi dugo. niya maipapaliwanag sa Roma kung ano yung nangyari yung pangyayari. Ngayon, ang nangyari po mga kaibigan, nalaman niya sa pamamagitan ng espiya niya na meron palang 16 na mga Hudyo na sumira ng kanyang plano. At ngayon, kinalaunan, itong 16 na mga Hudyong ito ay nasa templo pala, sabay-sabay, sa isang pagkakataon. Kung kaya pinasugod niya sa kanyang sundalo ang templo, at alam mo ba kung ano ang kanilang ginawa? Pinatay nila lahat ng mga 16 na Hudyong ito at kanila pong inihalo ang dugo ng mga Hudyong ito sa Kanilang mga sa handog. handog, sa dugo ng kanilang mga handog doon sa templo. Napakarahas, Brother Kevin, at yan po ay mababasa natin sa Luke chapter 13 verse 1, mga kaibigan. Ito po ang sitwasyon na nangyayari kay Pilato at ng mga Hudyo hanggang sa isang araw, mga kaibigan, ay nakita niya harap-harapan si Jesus. Anong nangyari, Brother Kevin? Habang pinag-usapan natin si Pilato, mga kaibigan, marahil ay bumaling sa inyong isipan si Jesucristo. Atin pong maalala si Jesucristo, siya ay pumunta din sa hardin ng Gethsemane at doon siya ay nagdasal. Kinausap niya ang Ama. At alam po natin kung ano nangyari kay Jesucristo, siya po ay pinagpawisan ng dugo. Kasi nga, isipin niyo po, kung ating iisipin o ating alalahanin lahat ng ating kasalanan na nagawa, subukan niyo po, ano pong pakiramdam ninyo? Hindi ba't mabigat? Isipin niyo na lang, kung gaano kabigat ang lahat ng kasalanan, ang kasalanan ng bawat tao sa buong mundo, at lahat ng kasalanan na yan ay ipinatong kay Jesus. Mabigat po ba? Napakabigat. At dahil nga dyan, mga kaibigan, siya ay talagang nalungkot si Jesus. Dahil halos wala na siyang makita pagkatapos ng kamatayan. At sa napakatagal na panahon, palagi niyang kasama ang iyang Ama. At ito sa sitwasyong ito, siya ay talagang napalayo dahil si Jesucristo po ang naging kasalanan para sa ating lahat. Kaya nga si Jesucristo ay pinagpawisan ng dugo. At sa kasawiang palad, hindi ba't nung pumunta sa hardin si Jesus, kasama niya ang kanyang matatalik na mga kaibigan? Sila Pedro at si Juan at saka si James, magkakasama sila doon. Pero habang pagkatapos magdasal ni Jesucristo, nasumpungan niya itong kanyang mga kaibigan na natutulog. Hindi ba, kaibigan, kapag ikaw ay talagang depressed, kapag ikaw ay talagang nalulungkot, gusto mo na meron kang nakakausap? Ganun din po ang nararamdaman ni Jesus. Gusto niyang makausap itong kanyang kaibigan. And he was expecting na nanalangin sila. Pero anong gawa nila? Sila ay natutulog.
At hindi lang basta isang beses, muli nanalangin si Jesus at binalikan niya naman, natutulong na naman sila. Hanggang dumating na lang ang panahon na sila ay ginising na lang ng ingay ng mga tao na galit kay Jesus. At alam niyo ba, isa sa kanilang nakitang, isa sa kanilang kasamahan, isa sa mga alagad si Judas, at hinalikan ni Judas si Jesus, isang halik ng pagtatraidor. At maya-maya ay kinaladkad ng mga tao si Jesus at dinala sa harapan ni Pilato. Kaibigan, alam niyo po, ang mga Hudyo po kasi, gusto nilang litisin na lang si Jesucristo sa kanilang hukuman kasi meron silang Sanhedrin. Ang problema nga lang, actually, let me just give you the time background. Nangyari po itong lahat Huwebes ng gabi. Alam niyo po, mahigpit na ipinagbabawal sa batas ng Roma, pati na rin sa batas ng mga Hudyo, ang paglilitis sa gabi. Nga lang, dahil labis ang kanilang galit kay Jesus, hindi na sila makapaghintay na mag-umaga pa dahil alam nila na kapag mag-umaga na, baka malaman ng mga tagasunod ni Jesus ang kanilang plano at baka maudlot pa naman ito uli. Kaya itinuloy na lang nila. Nga lang, doon sa kapulungan ng Sanhedrin, wala silang kapangyarihan na magpatao ng kamatayan. Kasi ang gusto nilang mangyari ay maipako si Jesus sa krus. Gusto nilang mangyari na mamatay si Jesus. Pero wala silang kapangyarihan na magpataw ng ganung klase na kaparusahan. At ang may kapangyarihan lamang noon ay ang kanilang gobernador. Yung gobernador na ayaw nila. And can you just imagine, madaling araw, Sister Jasalo, pumunta sila doon sa hukuman ni Pilato. At syempre, kasi nga, sarado yung opisina ni Pilato. Ginising pa nila si Pilato. Can you just imagine? Nasubukan nyo na po ba yung ganon? Mahimbing ang inyong pagkakatulog, tapos ginising kayo. Hindi ba't malimpungatan ikaw at masama ang iyong pakiramdam, masama ang iyong naiisip, at unang-una mo pang makikita yung mga taong kinagagalitan mong talaga? Kaya nga, si Pilato ay lumabas sa kanyang higaan, tumayo sa kanyang higaan, pumunta siya sa kanyang hukuman. At can you just imagine, ang lakad ni Pilato, parang ang bigat-bigat ng pakiramdam kasi napapaligiran pa siya ng mga Hudyo. Pero makaibigan, kung anumang galit ang mukha ni Pilato, kabaligtaran po noon ang mukha ni Jesus. At nung nakita niya ang mukha ni Jesus, nakita niya na ang mukha ni Jesus ay punong-puno ng kapayapaan. At alam niya agad, on the spot, na si Jesucristo ay hindi magkakasala. Yes. At alam niya na si Jesus mismo po ay hindi kriminal. Nang nakita niya ang mukha ni Jesus, ito po ay parang mukha ng isang hari, ng isang pinuno. Kung kaya alam niya na walang kasalanan ang taong ito. Pero alam niya sa kanyang isip na dinala ang taong ito doon sa kanyang hukuman upang dahil po yan sa pagkainggit ng mga Hudyo. Kaya nakarating si Jesus sa kanyang harapan, pero gusto niya na magkaroon ng paglilitis upang matapos na ang pangyayaring ito na nasa kanyang harapan. Ngayon po, si Pilato ay hindi isang mabuting tao at hindi rin po siya patas na husgado. Pero sa pagkakataon pong ito, tiyak po na ang banal na espiritu ay kumikilos sa kanyang puso. Pinupukaw po siya ng banal na espiritu. Ngayon po sa Luke 23 verse 1 to 4, makikita po natin na sa pagkakataon pong ito mga kaibigan, ay ginawa ni Pilato ang 6 na mga kamalian. At titingnan po natin ang mga kamalian na ito kung atin din po itong nagawa sa pagitan ng ating relasyon sa ating Panginoong Hesukristo. Sabi po sa Luke 23 verses 1 to 2, at nagsitindig ang buong kapulungan nila at dinala siya sa harap ni Pilato at nangagpasimula silang isumbong siya na sinasabi. Anong sumbong nila? Nasumpungan namin ang taong ito na pinasasama ang aming bansa at ipinagbabawal na bumuwis kay Cesar at sinasabi na siya rin nga ang Kristo ang hari. Sinasabi ba yan ni Jesus? Hindi. Alam natin na pawang kasinungalingan ang kanilang akusasyon kay Jesus. At sabi, Brother Kevin, patuloy. Sabi dyan, verse 3 to 4, at tinanong siya ni Pilato na nagsasabi, ikaw baga ang hari ng mga Hudyo? At sumagot siya at sinabi, ikaw ang nagsasabi. At sinabi ni Pilato sa mga pangulong saserdote at sa mga karamihan, wala akong masumpungang kasalanan sa taong ito. Anong sabi ni Pilato?
Wala siyang nasumpungan po na kasalanan. Siguro, Brother Kevin, ay natamaan po ang pride ng mga leader ng mga Hudyo. At dahil po ito po yung mga Hudyo, inaako nila na sila ang tagapag-ingat ng ordinansa na ating Panginoon at sila ay ang mga tao ng banal na Sila Diyos. ang bayan ng Panginoon. Pero, Yes, pero pinili ng mga taong ito na kundinahin po ang anak ng Diyos, si Jesucristo, sa isang kahiyahiya pong kamatayan. Ngayon po ang paganong gobernador na si Pilato, nakita niya at sinabi niya na walang sala po si Jesus. Ngayon mga kaibigan, base sa kanyang sinabi na walang sala si Jesus, ano ba ang dapat niyang ginawa? dapat pakawalan. Yes, tama po kay dapat pong pakawalan niya sana si Jesus sapagkat wala itong kasalanan. Pero iniisip niya, baka naman magkaroon ng riot kapag ganun ang kanyang ginawa. Kaya iniwasan niya po ang pagdidesisyon. Desisyon. Ngayon, At yan po ang Yes. unang hakbang ni Pilato sa pagkakamali. Ito po, 6 na hakbang ni Pilato sa kasiraan at kanyang unang hakbang, ninais niya na iwasan ang pagpapasya. Alam niya na sana kung anong dapat gawin pero hindi niya ginawa ang tama. Mga kaibigan, naranasan na po ba natin ito? Alam natin kung anong dapat gawin pero gusto nating umiwas sa paggawa ng desisyon. Kagaya ng ginawa ni Pilato, supposedly pinakawalan niya na si Jesus pero nagpatuloy pa rin siya. Luke 23 verse 5, ito naman ang sabi na salita ng Diyos. Datapot sila'y lalong nangagpipilit. Tandaan niyo po, si Pilato kasi matalino itong taong ito. Sanay siya sa pag-solve ng komplikadong mga problema. At sabi diyan, Luke 23 verses 5, datapot sila'y lalong nangagpipilit na sinasabi, ginugulo niya ang bayan na nagtuturo sa buong Hudiya, magbuhat sa Galilea hanggang sa dakong ito. Datapwat nang ito'y marinig ni Pilato, ay itinanong niya kung ang taong yaon ay Galileo. At nang maunawa niya na siya'y nasasakop ni Herodes, ay ipinadala niya siya kay Herodes na nang mga araw na yaon ay nasa Jerusalem din naman. I can just imagine, siguro parang nabunutan ng tinik si Pilato. At siguro naisip niya, sana ganito na lang kabilis lahat ng paghuhukom. Dapat ganito na lang kabilis lahat ng mga kaso. Kasi nung marinig niya na galing pa sa Galilea, naisip niya agad nga, wala siyang kinalaman. hindi na ito nasasakop ng kanyang teritoryo. Ito ay teritoryo na ni Herodes. At timing din naman, nandun din si Herodes sa Jerusalem. Kaya pinadala ni Pilato si Jesucristo doon sa hukuman doon sa harapan ni Herodes. Pero kaibigan, itong action na ito, si Pilato, tinahak niya ang kanyang pangalawang hakbang sa pagkakamali. Siya ay nag-atubili. Alam niya na sana kung anong dapat gawin, pero nag-atubili siya. Alam niyo po mga kaibigan, tandaan po natin, hindi po tayo pwedeng makaiwas sa paggawa ng desisyon. Ang nangyari kay Pilato, kasi nung nandun si Jesucristo kay Herodes, gustong kausapin ni Herodes si Jesus. Pero wala man lang kahit isang salita na binanggit si Jesus sa kanya. Kaya nga, nagalit na lang si Herodes kay Jesucristo. At sa galit ni Herodes, bakit nga ba hindi na nagsalita si Jesus kay Herodes? Kasi nga itong si Herodes, ito yung taong nagpapatay kay Juan Bautista. Ito yung taong pumatay sa propeta ng Diyos. At dahil hindi niya nga tinanggap ang propeta ng Diyos, wala nang mensahe si Jesus para sa kanya. Kaya nga, pinabalik ni Herodes, sa kanyang galit, pinabalik niya si Herodes doon sa hukuman ni Pilato. Alam na ni Pilato kung anong dapat gawin, pero nag-atubili pa siya. Tandaan po natin mga kaibigan, mas pinapatagal mong piliin ang tama, mas mahirap itong gawin. Huwag po natin gayahin ang ginawa ni Pilato. Marami pong Kristiyano ang ganyan ang ginagawa. Alam na kung anong dapat gawin, pero nagpapatagal-tagalan pa. Alam na ang katotohanan patungkol sa Sabat, pero sinasabi pa, kailangan ko munang gawin ito, kailangan ko munang magtrabaho, kailangan ko munang magkapera. Kaibigan, bakit pa ba tayo mag-aatubili? Napakaliwanag na ng sinasabi ng salita ng Diyos. Huwag po natin gagayahin ang pagkakamali ni Pilato. Meron pong talata sa Biblia sa Luke 23 verses 13 to 16. Sabi po diyan,
At tinipon ni Pilato ang mga pangulong saserdote at mga pinuno at ang mga bayan at sinabi sa kanila, dinala ninyo sa akin ang taong ito na gaya ng isang nagpapasama sa bayan at narito ng aking siyasatin sa harapan ninyo ay wala akong nasumpungang anumang sala sa taong ito. Sabi ni Pilato, wala siyang nasumpungang sala sa taong iyan. Kaya ano kanyang ginawa? Atin niyang aalamin pagkatapos ng ilang sandali. Nagbabalik tayo sa Mysteries of Prophecy, ang ating talakay, The Governor's 6 Mysterious Mistakes. Atin pong natuklasan na ito palang gobernador na ito ay walang iba kundi si Pontius Pilato. Siya ngayon ay galing sa pagiging alipin hanggang siya ay naging kamag-anak ng emperador ng Roma sa kasal at ngayon siya ay na-assign na doon sa Palestina, which is yung kinasasakupan niya bahagi ng Jerusalem. At iniharap sa kanya ng mga Hudyo si Jesucristo. At alam natin na tinahak ni Pilato ang kanyang pagkakamali. Una niyang pagkakamali, alam niya kung anong dapat gawin, ngunit nais siyang umiwas sa paggawa ng desisyon. At pangalawang pagkakamali, siya ay nag-atubili. Basahin po natin Luke 23 verses 13 to 14. Sabi po ng salita ng Diyos, at tinipon ni Pilato ang mga pangulong saserdote at ang mga pinuno at ang bayan at sinabi sa kanila, dinala ninyo sa akin ang taong ito na gaya ng isang nagpapasama sa bayan at narito, nang aking siyasatin siya sa harapan ninyo ay wala akong nasumpungang anumang sala sa taong ito. Ano daw? Walang sala. Anong dapat gawin? Pakawalan. Yes, pero anong ginawa niya? Tungkol sa mga bagay na isinusumbong ninyo laban sa kanya. Anong nangyari ngayon? Verse 15. Wala, kahit si Herodes man, sapagkat siya'y ipinabalik niyang muli sa atin at narito, walang anumang karapat-dapat sa kamatayan na ginawa niya. Kung kayo po ang huwis kaibigan, ano bang dapat gawin? Dapat
Pakawalan. Kasi wala siyang nasumpungang kasalanan. Pero, anong sabi ni Pilato? Balikan natin, Luke 23 verse 15. Anong kanyang ginawa? Sabi diyan, siyang ay aking parurusahan at siya'y pawawalan. Yes. Kaya nga ang pangatlong nagawa na Hakbang ni Pilato sa kasitan po ay nagkompromiso siya. Yes. Alam niyo po ba ang kanyang ginawa? Siya po muna ay nakisabay sa mga leader ng mga Hudyo. At kanyang iniisip na kapag pinahirapan ko siya, siguro sila ay maawa sa kanya at kinalaunan, papayag sila na akin siyang pakawalan. Yan po ang niisip ni Pilato. Ikaw po ba, kaibigan, naranasan mo ba na ikaw ay kumumpromiso? Ikaw ba ay kumumpromiso dahil ayaw mo na ikaw ay masangkot sa gulo? Ikaw ba bilang Kristiyano ay kumumpromiso sa mga bagay na hindi dapat panoorin ng isang Kristiyano? O kumain ng bagay na hindi kinakain ng Kristiyano? Ikaw ba ay nagsusuot ng mga bagay na hindi dapat sinusuot ng mga Kristiyano? Ikaw ba ay kumumpromiso sa iyong panahon na pag-aralan ang salita ng Panginoon? Wala ka na bang panahon na manalangin? Ikaw ba ay kumumpromiso? Kaibigan, alam niyo po ba na kapag ikaw ay kumumpromiso sa isang pagkakataon, ang pagkompromiso mo ay magdadala sa iyo ng iba pang mga pagkakataon na ikaw ay magkompromiso muli. Alam niyo po ba, may malaki pong naidulot ang pagkompromiso ni Pilato kay Jesus. Ano ba ang nangyari kay Jesus, Brother Kevin, dahil sa pagkompromiso ni Pilato? Dahil sa kompromiso ni Pilato ay labis na nasaktan si Jesus. Alam niyo po ba, yung latigong Romano, makikita niyo po doon dyan sa screen, meron po diyang picture ng isang latigo. Yan po ang ginagamit ng mga Romano kapag sila ay nagpaparusa. Ang ginagawa nila dyan, kung titingnan niyo po mabuti ang latigo, ang hawakan niyan, it's either yan ay kahoy o di kaya bakal. At yung pinakalatigo naman ay balat, leather po yan. Pero ang talagang kakaiba dyan ay yung dulo ng leather na tali. Dahil yan ay minsan mga bakal, mga metal, mayroon namang mga bubog, ang iba naman ay mga buto ng hayop ang nilalagay sa dulo niyan. At alam niyo ba kung bakit mayroong ganyan? Kasi inimbento po yan, ginawa yan para pagkahampas niyan, didikit yan, lilibing yan sa balat ng hinahampas, nilalatigo, at kapag yan ay hinatak, ay madadala yung balat, pati na nga yung laman ng nilalatigo. Kaya nga, napakasaklap ng latigo na yan, ang sakit. Alam niyo bang ginagawa nila? Kapag ang isang tao ay kanilang lalatiguhin, tinatali nila ang kanyang kamay, kagaya ng nandyan po sa illustration, tinatali ang kamay sa isang poste, at pagkatapos, pipili sila ng pinakamalakas, yung pinakamalakas sa sundalo. At alam niyo mga ginagawa ng mga sundalo, ang mga sundalo ay nagpapalakasan kung sino yung pinakamalakas at kung sino yung pinakamaraming mapapatay sa pamamagitan ng paglalatigo. At alam niyo bang ginagawa nila mga kaibigan? Sila ay buong lakas, sila ay tinataas nila yung kanilang kamay at buong lakas nilang hinahampas ang likuran ng kanilang pinaparusahan. At can you just imagine mga kaibigan, paghampas noon, of course, yung bubog, yung buto, yung bakal, pumapasok sa laman at pagkatapos paghatak nila, of course, kasama yung laman, kasama yung balat at kaya nga tatagas ang dugo. And I can just imagine, ito yung sakit na dinanas ni Jesus dahil sa kompromiso ni Pilato. At bawat hampas, kaibigan, tumatalsik ang dugo ni Jesus. Tumatalsik ang kanyang dugo sa mga tao na nakapaligid sa kanya. Yung mga tao na galit sa kanya. Yung mga makakasalanan, kaibigan, pero tandaan niyo po, itong dugo na ito, ang siyang naglilinis sa ating kasalanan. Itong dugo na ito ay tumagas dahil nga sa ating pagkakasala. At ito ay alay ng Panginoong Hesus dahil sa kanyang pagmamahal sa atin. Wala tayong karapatang mabuhay, kaibigan. Pero si Jesucristo ang siyang tumubo sa atin. Sabi po sa Isaiah 53 verse 5, ngunit siya'y nasugatan dahil sa ating mga pagsalangsang. Siya'y
nabugbog dahil sa ating mga kasamaan. Ang parusa ng tungkol sa ating kapayapaan ay nasa Kanya at sa pamamagitan ng Kanyang mga latay ay nagsigaling tayo. Labis na nasaktan si Jesus dahil sa ating pagkakasala. Labis na nahirapan si Jesus dahil sa kompromiso. Isipin nyo, kumompromiso lang si Pilato. Hindi niya kasi naintindihan, mga kaibigan, na labis ang galit ng mga Hudyo kay Jesus. Sinakala niya na pagkatapos masaktan ni Jesus ay maaawa ang mga Hudyo. I can just imagine, nagbilang yung sundalo. Kasi nga, nagpapalakasan sila, di ba? Nagpaparamihan sila ng mapatay. Kaya I can imagine, nagbibilang yung sundalo. 1, 2, umabot na siguro sa bilang na 39 na hampas. At saka sinabi ni Pilato, itigil mo yan! Itigil mo yan! Kasi baka mamatay ang hinahampas mo. And I can imagine siguro disappointing yung sundalo kasi hindi niya napatay. Pero sa puntong yun, nanginginig na ang laman ni Jesus. Punong-puno na ng dugo si Jesus at labis na nasasaktan si Jesus. At sabi ni Pilato, ngayon tingnan nyo, labis nang nasaktan itong si Jesus. Kaya pakakawalan ko na siya ngayon. Pero maya-maya, pagkatapos ng ilang sandali, kaibigan, ay bigla na lang may sumigaw, teka lang, Pilato, wag na wag mong gagawin yan. At sabi ng tao, sinabi mo na walang sala ang taong yan, pero anong ginawa mo? Pinalatigo mo siya. Alam mo na hindi yun katanggap-tanggap at hindi yan tatanggapin ng emperador. Kaya naisipin ni Pilato, tama nga. Pinuklaman niya na walang kasalanan si Jesus, pero pinalatigo niya. Kaibigan, naisip ni Pilato na kapag pakakawalan niya si Jesus, ay mawawalan siya ng trabaho. Pero ano bang dapat niyang gawin? Pakawalan si Jesus. Pero sa halip na pakawalan si Jesus, tinahak ni Pilato ang kanyang pang-apat na pagkakamali. Pinili niya ang kanyang trabaho sa halip kay Jesus. Yes, nagawa ba yan ng maraming tao sa kapanahonan natin ngayon? Nagawa niyo na po ba yan, mga kaibigan? Natuklasan ninyo ang katotohanan, for example, sa Sabat, pero naisip nyo, kapag ipapangilin ko ang Sabat, ito ay katumbas na aking trabaho, baka mawala sa akin ang aking trabaho. At ang dami kong pinapaaral ng mga anak, ang dami kong bayarin, siguro naman ay maintindihan ng Panginoon na hindi ko siya kayang masunod ngayon. Nasabi niyo po ba yan sa inyong sarili, mga kaibigan? Marami pong mga tao, Sister Jessel, ang gusto nila intindihin sila ng Panginoon. Pero kaibigan, nasubukan mo ba minsan na intindihin ko anong sinasabi ng Panginoon? Ano pa ba, Sister Jessel, iba't ibang paraan na nagiging dahilan, mas pinipili pa ng tao ang kanyang trabaho. Dito po actually, alam po ni Pilato na masasaktan si Jesus at mamamatay si Jesus kapag ipinagpatuloy niya ito. Pero mas takot siya na mawala sa kanya ang kanyang trabaho. Marami pong mga bagay sa ating buhay, mga kaibigan, na mas mahigit pa po sa ating trabaho. Mas mahalaga pa. Mas mahalaga pa po ang ating konsyensya kaysa sa ating trabaho. Yes, mga kaibigan, kung mapapa sa atin po ang ating trabaho, tapos mawala naman sa atin si Jesus at ang langit na kanyang inihanda po sa atin, mawawala sa atin, kaibigan, ang lahat ng bagay na mas higit pa sa mga bagay na nandito sa ating mundo. Walang pakinabang lahat ng iyan. Kaibigan, alam niyo po, kung mawalan ka man ng trabaho, pero mapasa iyo ang langit, nasa iyo na ang lahat. Pero kung manatili sa iyo ang iyong trabaho, at manatili sa iyo iyong pera, pero wala naman sa iyo ang langit, wala pa rin ang lahat. Sayang lang, kaibigan. Huwag po natin ipagpapalit ang langit. Huwag po natin ipagpapalit si Jesus sa ating trabaho. Yes, mga kaibigan, piliin po natin yung buhay na meron po tayong kapayapaan. Yung buhay na naramdam mo na kapag ikaw ay nanalangin sa Panginoon, ikaw ay dinidinig ng Panginoon, hindi yung buhay na alam mong malayo ka sa Panginoon. Yes, piliin niyo po ang buhay na malapit kayo kay Jesus, mga kaibigan. Ngayon, ang kasunod na nangyari, Brother Kevin, alam ni Pilato na hindi na siya makakawala dahil napakalayo na ng abot ng paglilitis kay Jesus. Kaya ang ginawa na, may naisip siya. Dahil ito nga, Hudyo, ay meron silang tradisyon sa isang taon na kanilang ginagawa. At ang tradisyon na ito ay kanilang pakakawalan yung makasalanan, yung kriminal.
Yes, kanang pakakawalan. Magpapakawala sila ng isang kriminal. Yes. Nga naisip niya siguro, ipaghahambing ko patatayuin ko itong si Barabas at saka si Jesus na magkatabi at papipiliin niya ang Hudyo kung sino ang kanyang pakakawalan at niisip niya, well, sigurado siya na pakakawalan ng mga Hudyo si Jesus. Kasi si Barabas, siya po ay isang kriminal. Yes. Siya isang mamamatay tao, siya isang magnanakaw. Kaya iniisip ni Pilato, natural, pipiliin nila si Jesus nga lang. Yes, at grabe po na kriminal itong si Barabas dahil kung sa panahon natin yan, katumbas po siya ni Osama Bin Laden at nakagawa po siya ng maraming kaguluhan sa lugar na ito. Terorista, Yes, si Barabas. isa po siyang terorista. Na ngayon, pinadala niya ang kanyang mga sundalo doon sa bilangguan ni Barabas at kanilang pinalabas po si Barabas. At kinalaunan, tumayo si Barabas at Nagpupumigwas. si Jesus na nagpupumigwas. Nagpupumigwas si At Barabas. nakikita po natin, ma-imagine natin mga kaibigan, yung kaibahan. Nakatingin po kayo sa mukha ni Barabas at sa mukha ni Jesus at nakikita niyo po yung mukha ni Jesus puno ng dura, puno ng dugo, puno ng pawis. Pero napakaamo po ng kanyang mukha, napakaganda ng kanyang mukha, kaibigan. At eto naman si Barabas, sa kabila, siya ay kriminal. Makikita niyo po na siya ay guilty. At makikita niyo talaga na yung kaibahan ay napaka-significant. Mai-imagine niyo po. Ngayon, ang nangyari, I tinanong. can imagine si Sir Jasalo, nung ipinagtabi ni Pilato, si Jesus at saka si Barabas, marahil natahimik yung mga tao. Kasi ibang-iba. Natahimik yung mga tao. Alam na alam nila sino yung masama at sino yung mabuti ngayon. Tinanong ni Pilato ang lahat ng mga tao, sino ngayon ay inyong pakakawalan? Tinanong ni Pilato ang lahat ng mga tao. At nabigla siya sa sagot ng mga tao. Alam mo ba kung anong sagot ng tao, Brother Kevin? Mga kaibigan, sabi ng mga tao, pakawalan si Barabas. Yun ang kanilang sinisigaw paulit-ulit at napakalakas ng kanilang sigaw. Nagulat si Pilato, Brother Kevin, mga kaibigan, sapagkat mas pipiliin lang pakawalan si Barabas na talagang kriminal kaysa kay Jesus na walang sala. Yes. Ngayon, mga kaibigan, kayo ba ay, kung kayo'y tatanungin sa pagkakataon ito, ano ba ay yung gagawin kay Jesus? Magsasabi ka ba na katulad ng mga Hudyo, ipako si Jesus? Ganun din po ba inyong kasagutan, kaibigan? Sana po'y hindi maging ganun ang inyong kasagutan. Ano ba ang gagawin mo kay Jesus, kaibigan? Yan ang tanong para sa iyo, kaibigan. Ano bang gagawin mo kay Jesus? Kukuronahan mo ba siya ng tinik? O kukuronahan mo siya ng pagtatagumpay? O At bilang Panginoon na iyong Panginoon buhay? sa iyong buhay? Yes. Ano bang iyong desisyon? Si Pilato, sa halip na gawin niya ang tama, ay tinahak niya pa ang kanyang pang-anim na hakbang. Pinili niya na walang kampihan. Ayaw niyang kumampi kay Jesus, ngunit ayaw niya rin kumampi sa mga Hudyo. Kaya alam natin ginawa niya, nanghugas siya ng kanyang kamay. Pero hindi po dapat ganun. Dapat matuto po tayong tumayo para kay Jesucristo. Dapat matuto tayong tumayo para sa Panginoon. Kagaya na lang ng mga kaibigan ni Daniel. Kung maalala po natin yung kwento, si Haring Nabucodonosor, nagpagawa siya ng imahe na purong ginto. Para nga hindi matupad yung hula ni Daniel. At nung lahat na ng mga tao sa kanyang kaharian ay yumukbo na doon sa imahe, may 3 kabataan na hindi na sumamba sa kanyang imahe at galit na galit itong si Haring Nabucodonosor. At sabi niya, ipapatapon ko kayo sa horno na 7 beses pinainit. At kinausap niya itong mga kabataan na ito. Alam niyo bang sabi nila? Sabi nila, mahal na hari, kami man ay ililigtas ng Panginoon sa apoy o hindi, hindi kami yuyukbo sa imahe na iyan. Pwede naman sana na nagpayuko-yuko na lang sila, pero hindi po ganun. Tumayo sila para sa katotohanan ng Panginoon. At kailangan ni Jesucristo ang Kristiyanong tatayo para sa Kanya sa kapanahunan ng katapusan. Tatayo ka rin ba para kay Jesus? Si Pilato, kumupromiso siya. Tandaan, Matthew 12 verse 30, ang hindi sumasa akin ay laban sa akin. Si Pilato, ayaw niyang saktan si Jesus, pero ayaw niya ring magkarayot at ayaw niyang isumbong siya doon sa kanyang amo.
Wala siyang kinampihan. Pero kapag hindi tayo kumakampi kay Jesus, kalaban tayo ni Jesus. Kaibigan, habang nag-iisip kayo, habang nag-iisip si Pilato kung ano ang kanyang gagawin, ay meron siyang natanggap na mensahe galing sa kanyang asawa. Kasi nga, binibigyan pa siya ng Panginoon ng isa pang pagkakataon. Ang Panginoon, naalala niyo po yung asawa ni Pilato, si Claudia? Habang natutulog si Claudia, binigyan siya ng panaginip ng Panginoon. Pinakita sa kanya, dinala siya ng Panginoon doon sa hukuman ni Pilato at nakita niya ang nangyayaring paglilitis. At nakita niya kung paanong kinundinahan ni Pilato si Jesus. At nakita niya na si Jesus ay namatay sa krus. At nakita niya rin na si Jesus ay inilibing. At nakita niya na si Jesus ay muling nabuhay at umakyat sa langit. At I can just imagine, mga kaibigan, pinakita din ng Panginoon sa kanya na si Jesucristo ay bumalik mula sa langit, papunta dito sa lupa, at lahat ng mga nagtaksil sa Kanya, lahat ng mga nanakit sa Kanya, lahat ng hindi sumasampalataya sa Kanya, hindi nila kayang tumitig sa Kanya kalulatian, kaya wala silang ibang ginawa, kundi magsitakbuhan sa mga kuweba, at ninanais na lang nila na sila ay mahulugan at matakpan ng mga malalaking bato. At isa sa Kanyang nakita na nagtago na lang ay ang Kanyang asawa na si Pilato. Kaya dali-daling nagising si Claudia at siya ay sumulat at pinadala niya sa kanyang utusan at yung kanyang utusan ay dali-daling pumasok doon sa hukuman ni Pilato at pinabasa sa kanya. Nabasa ni Pilato ang mensahe ng kanyang asawa. Sabi ng kanyang asawa, huwag mong sasaktan ang taong iyan. Huwag kang gagawa ng anumang hindi dapat gawin sa taong iyan. Alam niya agad sa puntong iyon na hindi ordinaryong tao si Jesus. Alam niya agad na ito ay isang milagro. Bakit ito nalaman ng kanyang asawa? Pero kaibigan, anong ginawa ni Pilato? Alam po natin kung ano nangyari sa kwento. Kumuha siya ng palanggana at naghugas siya ng kanyang kamay. Matthew 27 verse 24, kaya't nang makita ni Pilato na wala siyang magawa, kundi bagkus pa ngang lumalala ang kaguluhan, siya'y kumuha ng tubig at naghugas ng kanyang mga kamay sa harap ng karamihan at sinasabi, wala akong kasalanan sa dugo nitong matuwid na tao, kayo ang bahala niyaon. Tinahak ni Pilato ang kanyang ika-anim na hakbang sa kasiraan. Inakala niya na siya'y makakatalikod na walang sala kay Jesus. Inosente ba si Pilato, kaibigan? Hindi. At dahil nga tumalikod si Pilato kay Jesus, si Jesus ay kinaladkad na ng mga Hudyo. Ipinako doon sa krus. Kaibigan, I can just imagine, naglalakad si Jesucristo, ipinatong sa kanyang balikat ang napakabigat na krus. At pinasan niya yan. At yung krus na yan, kaibigan, dahil nga sa sobrang bigat, hindi na ito kaya pang pasanin ni Jesus diretso doon sa Kalbaryo. Buti na lang merong isang tao na tumulong sa kanya. Pero kaibigan, kung nandun lang sana tayo, kung mararamdaman lang sana natin kung gaano kabigat ang krus na yun, mas maiintindihan natin kung gaano kadakila ang pagmamahal ni Jesus para sa atin. Labis po na nasaktan si Jesus. Pero gagawin niya ito. Ginawa niya ito dahil sa kanyang pagmamahal sa atin. At alam niyo po, doon sa tuktok ng Kalbaryo, doon po, kaibigan, ang kamay ni Jesus ay kanilang hinatak. Hinatak ng hinatak. Na para bang kaya ng hawakan ni Jesucristo ang buong mundo. Kaya niya ang buong mundo ay yakapin niya na, kaibigan. Hinatak nila ng hinatak. At alam niyo ba, pinako nila ang kamay ni Jesucristo doon sa krus. Hinatak nila at saka yung bakal, kaibigan, na pako ay minartilyo at yun ay lumusot doon sa kamay ni Jesus na nagdulot ng napakatinding sakit. Can you just imagine? Itong lahat ay naranasan ni Jesus dahil sa kanyang pagmamahal sa iyo. Kung hindi ito gagawin ni Jesus, wala ikaw na pag-asa, wala tayong pag-asa. Dapat tayong mamatay. Nga lang mahal tayo ni Jesus, kaya tinutubos niya tayo, kaibigan.
ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. At si Jesucristo ngayon, siya ay pinapako dahil sa ating kasalanan. At alam nyo ba, yung kamay na walang ibang ginawa, kundi gumawa ng mabuti, yung kamay na walang ibang ginawa, kundi magpagaling, ngayon ay nakapako na doon sa krus. Hindi lang yan. Yung kanyang paa na walang ibang ginawa, kundi buong araw na maglakad, buong araw na naghahanap ng kaluluwa, kaibigan. Ngayon, yung kanyang paa ay ipinako din doon sa krus. Lahat ng ito ay naranasan ni Jesus. Dahil lang sa kanyang pag-ibig sa iyo. Dahil sa kanyang pag-ibig sa ating lahat. Pero sayang kaibigan kung hindi natin siya tatanggapin sa ating buhay. Alam nyo bang ginawa ng mga sundalo? Si Jesus ay kanilang hinubaran. Hubot-hubad po ang lahat ng nakapako sa krus. Punong-puno ng kahihiyan, pero lahat ng yan ay tinanggap ni Jesucristo dahil nga sa kanyang pagmamahal sa atin. At alam nyo ba, inangat nila yung krus at binagsak nila ng buong puwersa na nagdulot ng matinding sakit kay Jesus. At nandyan si Jesus, nakapako sa krus, nakabitin, punong-puno ng sugat dahil sa atin. Yes, makikita po natin mga kaibigan sa Jesus na nakabitin, Brother Kevin, mga kaibigan, at siya po ay namatay sa kamatayan na nararapat po sa atin at yan ay mababasa natin sa Hebrews chapter 2 verse 9. Yung kamatayan niya po ay para sa ikalawang kamatayan upang mabigyan tayo ng pagkakataon na hindi mapasali po doon sa kaparusahan na ibibigay ng Panginoon doon po sa dagat-dagatang apoy. Para po sa mga tao na tinatakwil siya, para sa mga tao na hindi nananampalataya sa Kanya, mga kaibigan. At alam niyo po ba, hindi po siya namatay ng normal na kamatayan. Alam niyo po, napakasakit kay Jesus ang kanyang kamatayan nang nandito po siya sa mundo. Itong sakripisyo po na kanyang ginawa, napakasakit po sa kanya na itong pagkakataon na ito sapagkat hindi niya alam kung pagkatapos nito, kung siya ba at ang kanyang ama ay magiging united pa po ulit. Sila ay magkasama po ulit. Napakasakit po ito kay Jesus, mga kaibigan. At kaya po si Jesus ay umiyak. My God, why have you forsaken me? Yan po ay mababasa natin sa Psalms 22 verse 1 at Matthew 27 verse 46. Kasi nga, si Jesus ay naging kasalanan para sa atin. At ang ginagawa ng kasalanan, hinihiwalay tayo sa Ama. Kaya nung si Jesus ay naging kasalanan, pakiramdam niya, napakalayo niya na sa Ama. Kaya sabi niya, bakit mo ako pinabayaan, Ama? Yes. Ngayon po kaibigan, gusto namin na isipin mo ang lahat ng kasalanan na nagawa mo. Yung mga masasamang salita na iyong nabigkas, yung mga bagay po na inisip mo na hindi kaya-aya sa Panginoon. Lahat ng mga bagay na iyong ginawa sa pagkakasala, isipin mo yung lahat. Di po ba napakabigat para sa iyo napasanin ang mga bagay na yun? Dahil sa iyong pagkakasala. Ngayon po, alam niyo po ba, isipin niyo po ang lahat ng kasalanan na gawa ng mga tao sa buong mundo. At lahat ng kasalanan ito ay ipinatong ng Diyos sa kanyang anak na si Jesus. At makikita niyo po, inyong ma-imagine na napakabigat po ito para kay Jesus, mga kaibigan. Yan po, alam niyo po ba, si Jesus po ay namatay, nadurog ang kanyang puso. Yes, mga kaibigan, napakalaki ng pagmamahal ni Jesus para sa atin. At hindi niyo po maintindihan, hindi kulubos maintindihan ang pagmamahal na ito na kanyang binigay ang kanyang buhay para sa atin. Alam niyo po, masaya ako. Masaya si Brother Kevin. Masaya ka rin po ba na merong namatay para sa iyo? Ng kamatayan na hindi nararapat sa kanya, ngunit nararapat sa isang makasalanang kagaya ko? Masaya po ako, kaibigan, na ako po ay magkakaroon sa pamamagitan ng sakripisyo ni Jesus na pumili ng buhay na walang hanggan at makasama siya ng walang hanggan doon sa langit. Ang tanong po, kaibigan, pinipili mo ba si Jesus na maging Panginoon ng iyong buhay? I can just imagine, balik doon sa hukuman ni Pilato, siguro naisip niya, ay sa wakas, tapos na ang paglilitis. Pero alam niyo nangyari, mga kaibigan, si Jesucristo namatay sa araw ng Biyernes. Siya ay nasa libingan sa araw ng Sabado, which is ang Sabat.
At nung madaling araw ng linggo, nako, nagulat si Pilato dahil ginising siya ng kanyang mga sundalo. Kasi ang nangyari, kaibigan, inutusan kasi si Pilato ng mga Pariseo, ng mga Hudyo na maglagay ka ng mga sundalo doon kasi sabi nitong si Jesus ay babalik siya pagkatapos ng 3 araw. Baka nakawin siya ng kanyang mga alagad at sabihin nilang, ayan, nabuhay na muli si Jesus. Kaya sabi niya, maglagay ka ng sundalo noon. Pero ang problema, yung mga sundalo na nagbabantay doon sa libingan ni Jesus, nandoon, ginulantang si Pilato, ginising siya madaling araw ng linggo. At yung pagmumuka ng mga sundalo na sanay sa labanan, nagulat siya dahil putlang-putla at pinaliwanag ng mga sundalo, takot na takot sila. At sabi nila, alam mo, Pilato, yung pinapako mo sa krus, siya ay muling nabuhay. At alam na agad ni Pilato na yung kanyang pinapako sa krus ay ang anak ng Diyos. Pero kaibigan, buhay si Jesus. Buhay siya. At nabuhay siya para bigyan tayo ng pag-asa na kung tatanggapin natin siya, ay matatanggap din natin ang buhay na walang hanggan. Ang tanong ni Pilato ay dumarating sa atin ngayon. Ano ba ang gagawin mo kay Jesus? Si Pilato, tinakwil niya si Jesus. At sa katapusan ng lahat, pinatawag pa rin siya doon sa Roma kasi nakaabot pa rin yung balita. Ang problema nga lang, habang naglalakbay sa pabalik sa Roma, namatay yung kanyang kaibigan na emperador. Kaya nangyari, nawalan pa rin siya ng trabaho. Naging palaboy pa rin siya. Sawi, nagpakamatay si Pilato. Ikaw, kaibigan, gusto mo bang maranasan ang naranasan ni Pilato? Ano bang gagawin mo kay Jesus? Gagawin mo ba siyang Panginoon ng iyong buhay? Gagawin mo ba siyang may-ari ng iyong buhay? O kukurunahan mo siya ng korona ng tinik? Kaibigan, ang tanong na ito ay aming pinapaabot sa iyo sa episode na ito. Bibigyan po namin kayo ng pagkakataon na magdesisyon, kaibigan. Ano ba ang gagawin mo kay Jesus? Ito po ang mga desisyon na dapat po nating pagdesisyonan. Una, oo o hindi. Nais mo bang kurunahan si Jesus bilang tagapamuno at Panginoon ng iyong buhay? Number 2, naniniwala ka ba na ikaw ay ginabayan ni Jesus at nais mong mapabilang sa iglesia na sumusunod sa kautusan? Number 3, naririnig mo ang pagtawag ni Jesus at nais mong tumugon sa pagpapabautismo o di kaya pagpapabautismo muli? Ano po ang iyong desisyon? Nais naming malaman ang iyong desisyon, kaibigan. I-text niyo po sa amin yung desisyon. Ito po yung pattern. Ilagay niyo lang po yung programa, may series of history and prophecy. Ano pong episode? Buuin ninyong pangalan, iyong relihiyon, kumpletong address at ang inyong kasagutan, inyong tugon sa katanungan na iyon. At isend niyo po sa numero na naka-flash sa screen. Muli, ito po yung sample, Mysteries of Prophecy, episode 24. Ilagay niyo po ko yung anong episode para malaman namin kung saan kayo nagdesisyon. Iyong pangalan, iyong relihiyon, iyong kumpletong address, at kung ano ang iyong tugon sa mga tanong. Muli, nandito po yung tanong, ano ba ang iyong desisyon? O hindi, nais mo bang koronahan si Jesus bilang tagapamuno at Panginoon ng iyong buhay? Number 2, naniniwala ka ba na ikaw ay ginabayan ni Jesus at nais mong mapabilang sa iglesia na sumusunod sa kautusan? At number 3, naririnig mo ang pagtawag ni Jesus at nais mong tumugon sa pagpapabautismo o di kaya pagpapabautismong muli? Naririnig mo ba ang pagtawag ni Jesus? I-text niyo po sa amin yung desisyon. At pwede rin po kayong pumunta sa website www.amazingfactsphilippines.org. Pakinggan mo po ang pagtawag ni Jesus. Kaibigan, nasa iyong kamay ang desisyon ngayon. Ano ang gagawin mo kay Jesus? Dito po muna nagtatapos ang ating episode, kaibigan. At babalik po tayo sa susunod naman na pag-aaral. Ang ating susunod na episode, Satan's Trojan Horses. Manalangin po tayo. Iyuko natin ang ating mga ulo. Ama naming nasa langit, maraming salamat. Pinakita niyo sa amin kung ano ang mga pagkakamali ni Pilato. Tulungan niyo po kami upang hindi namin ito tahakin. Ama, amin din pong nakita ang sakripisyo ni Jesucristo. Ipakita niyo po ito sa aming isipan. Ipaliwanag niyo po ito sa amin, Ama, upang ito ay siyang umudyok sa amin, mag-udyok sa amin upang gawin namin ang tama. Tulungan niyo po kami upang gawin lamang namin ang inyong kalooban. Ama, maraming salamat sa pagmamahal. Maraming salamat sa patuloy na paggabay. Hawakan niyo po ang bawat isa sa amin. Ito po ang aming hinihiling sa pangalan ni Jesucristo, naming Diyos at tagapagligtas. Amen. Kaibigan, dito po nagtatapos ang ating episode. Kita-kita po tayo muli dito lang sa Mysteries of Prophecy.